Hello? Hello, good morning po. Hi, good morning. Ibig sabihin, pag good morning, there's a chance that you are in the Philippines. Yes po. What's your name po? Ichang po. Chang. Yes po. Ano po, Chang or Ichang? Ichang po. What Ichang? Yun po yung nickname ko nung bata ako. Okay. Ilan taon na si Ichang? 46 po. 46. And Yes. you are calling from what part of the country? Calamba, Laguna po. Laguna. Yes. Pagkaibang mga taga Calamba, Laguna, nag-crave pa rin ba kayo sa buko pie o kami nalang mga taga Maynila? Depende po. Hindi, totoo, di ba? Kasi, di ba, parang dati na nag-work ako sa yung previous station ko, katabi namin Star City. Hindi ako nagra-rides. Kahit nandun, araw-araw, nandun, pero nung nawala na ako doon, nagbabayad na ako ng theme park. Diba, parang, that's weird, eh, no? Kayo kasi nandiyan kayo, parang kaliwat kanan dyan, may mga buko pa, di ba? Opo. At saka madami na rin talagang mga foods ngayon na iba-iba na yung taste ng tao. Sige, layo ng sagot mo. Pero okay. Okay, sige. Sorry. Mukhang magulo utak mo. Ang layo. Sorry. Apakalayo nung ang tinatanong ko kung nagkikrave ka pa rin ba ng buko pa kahit Calamba, Laguna ka. Ang sagot mo ay iba-iba na yung taste ng mga tao ngayon. Okay, sige, okay. Maganda tong umpisa ng usapan natin para tayong lasing parehas. No? Sorry po. Sige, anyways, anong ginagawa sa buhay ni Ichang? Housewife po. Okay. Ilan na anak mo? 2 po. 2. Okay. Yes. Malalaki na sila. Opo, yung isa 22, tapos yung isa magpo-14. So, pag-graduate na yung isa. Malapit na. Konti na lang. Konti na lang. Yung 14, medyo matagal-tagal pa yan, ano? Opo nga eh. Sige. Ba't tayo magkausap ngayon, Ichang? Ayun, hingi lang po ng advice kung nasa right track pa ba ako. I mean, kasi, nag-start ng April. Up to na parang roller coaster yung relationship namin ng husband ko. Okay. April this year. Opo. Ano ba pinag-aawayan nyo? Ba't naging roller coaster kayo? OFW kasi yung husband ko. Okay. And then, last April, sanay kasi na, lang, hindi ko naman masabing typical OFW housewife, pero talagang lagi lang kami sa bahay, ganun. And then, suddenly nagkaroon ng aya doon sa boyfriend ng anak ko. Tapos, nung sumama kami, kasi parang naano na rin ako na parang, ba't lagi na lang ako nasa bahay? Parang, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Sinusunod ko naman lahat. Tapos, sa madaling, yung boyfriend ng anak mo, nagyaya, saan pupunta? kasama yung family niya, bali nagkaroon kami ng nag-swimming lang. Kasama yung family. Sumama ka? Yes, kasama rin ako. Kasama rin yung 2 kong anak. Niyaya ka? Oo, niyaya kami. Tapos, yun nga. Hindi ka nagpaalam sa mister? mister? Naman kami sa husband ko. Oo, kaya lang, ayaw niya, hindi siya pumayag. Anong dahilan niya? Ewan ko, wala naman siyang Wala siyang, kasi nga, nasanay na siguro na gano'n, na sunod na lang ako ng sunod. Asan ba siya? Anong bansa siya nandun? Sa Oman. Gano'ng katagal na siya nandun?
Kasi nung una sa ano siya sa UK. Matagal na eh. Ano ba siya? Tawag nito, seafarer? No. Okay. Okay. Tapos, ayun nga, edi nung nandun na kami sa resort, siguro kasalanan ko nga rin kasi nga naman umalis kami ng hindi siya pumapayag. Pero, siyempre parang naano na ako, yung alam mo yung gusto kong, kasi 23 years na kami, parang feeling ko, hindi naman siguro masama na lumabas, sumama ko. Anak ko naman yung sasamahan ko. Diba, parang mas masama pa nga kung hayaan ko yung anak ko na hindi ako kasama. Tapos, yun na nandun na kami sa resort. Suddenly kasi nga nag-story yung anak ko. May nag-view ng story niya. Tapos, eto na, nag-umpisa na yung husband ko, nag-ano na siya ng kung ano-ano. So, ano-ano lang sinabi niya. Tapos, yung anak ko kasi, yung panganay ko, kinabahan siya. Sabi niya, may something, may mali. Kasi, namumonitor niya yung mga yung nagpa-follow sa kanya, tsaka yung nag-view. May certain na babae na nag-view ng story niya. Tapos, sabi namin, nung pagkabalik na namin dito sa bahay, sabi niya, Mama, para talagang may kakaiba, may something. Doon sa girl. Eh di syempre, na rin kaming mag-ina, baga na, parang na-curious kami, sino siya? Tapos, namin na taga-Oman din siya. Pero yung husband ko, pag tumatawag naman, wala naman siya nababanggit na friend niya yon or something, magkakilala sila. Wala siyang nababanggit na gano'n. Tapos, nung i-stalk namin yung social media ng girl, ayun na, meron na siyang mga post, cryptic post, tapos na yung babae, may post siya na pangalan ko na ang kanyang sambit, pwede bang akin na lang siya. Basta tapos usually yung mga post niya, yung parang pinaglalandakan niya na loud and proud siyang pumatol sa may asawa. Oh, so confirm na may relasyon sila. Nung umabot yung April, May, June, July, August, tanong ako ng tanong, sino siya? Ang ayos ng tanong ko. Nagpakababa na ako ng gusto na sinat yung babae kung sino siya sa buhay namin. Sino siya sa buhay ng asawa ko. Then, ang sinagot niya sa akin, pandalait. Sabi ko, bakit? Anong mali? Tapos tinatanong ko yung husband ko, kilala mo ba talaga to? Tapos nung pinilit ko nang kuhanin yung social media ng asawa ko. Kasi hindi ako nakikialam sa kanya ng social media, even the financial, yung mga kaibigan niya. Kasi ayoko siyang higpitan kasi nga magkalayo kami. Baka ako gumawa ng kalokohan pag masyado akong mahigpit. Tapos nung kinuha ko yung social media niya, ayaw niya ibigay. Sabi ko, sige, email na lang. Tapos yung email niya, yun, dun ko na yung sa TikTok account niya. Sabi ko, akala ko ba hindi mo kakilala? Bakit sa notification mo, regular kayong nag-re-reactan sa bawat post ng bawat isa. Tapos ng August, pati ang dasal ko. Kasi nga, wala na ako. Talaga malapit na akong maprani. Kasi wala naman din ako mapagsabihan kundi yung dalawang anak ko lang. Kasi wala na akong magulang, wala rin akong kapatid. Kaya mga anak ko lang ako kumakapit. Dasal ako ng dasal.
August 13, nakakita ko ng picture nila na magkasama. Paano niya sasabihin hindi sila magkakilala? Saan mo nakita yung picture? Yun sa FB, sa friend ng babae. Okay, the photo was taken where? Doon sa Oman. No, I mean, what particular? 2020 Hindi. po. Restaurant, sa beach, sa desierto, mall. sa mall. Okay. Sa mall. Tapos yung picture dated 2022 pa. So, it's been 3 years. So, anong paliwanag ng mister mo doon? Umamin naman siya nung umuwi siya. Okay lang siya umuwi. Noong September. Nung? September. Ito, this year. This year lang. Okay, anong inamin niya? Ayun nga. Nagka-relasyon sila. Sabi ko, hindi naman kasi yung simpleng landian lang. Mhm. Sabi ko, alam ko, kaya ako na binabastos ng babae. Iniisusok kasi relasyon ang meron sa inyo. Well, actually, kahit landian lang, hindi pa rin tama eh. Pero ang point mo kasi, kaya malakas ang loob ng babaeng yon kasi maybe she was promised something more than just landian. No? Yes. May mga napangako sa kanya siguro. Kaya, kumbaga parang, ano ko siya, na-empower siya na, imagine mo ikaw na yung kabit, nagpo-post ka pa ng, talaga naman itong mga kabit na to. Anyways, Tapos ngayon nakabalik na siya every time na parang utang na loob ko pa sa kanya yung nag-a-update na daw siya palagi. Naka-open na daw siya sa 360. so according to him, hiniwalayan na niya yung babae. Sabi niya. Tapos yung babae, itong mga post niya yung latest, sabi niya, pasalamat ka pa nga, naawa ako sa iyo eh. Kasi, Wait lang. Wait lang. namin. Paano mo nababasa yung post ng babae? Nakikita ko sa TikTok. Ini-stalk mo. Yes. Aminado ko doon. Gusto ko talaga siya. Kasi ang nakasalalay dito, pamilya ko eh. Hindi na ang point ko. Noong September kasi, nung nagkausap kayo mag-asawa regarding that, ano ba yung napag-usapan ninyo? That you're going to start anew and you're gonna forgive him? Is that part of it? Eh yun na nga, nahihirapan ako kasi No. every time No. Hindi yan ang tanong ko. Ang tinatanong ko ay yung konteksto na naging usapan niyo noong September. Mamaya ko tatanungin kung anong naramdaman mo after na September. But when he admitted yung kanyang pagkakaroon ng kabit, ano ang naging context ng usapan ninyo? walang malinaw. Basta sabi ko sa kanya, kung gusto mo sumama ka na, patahimikin mo na lang yung buhay ko. Mhm. Kasi kaya ko naman na na kami na lang mag-iina. Sabi ko, yung pagiging ama mo naman sa mga anak mo, hindi naman yung titigil. Ayaw naman niya. Mhm. Pero alam mo yung ramdam ko na nung nandito siya, laging ang gulo. Tapos laging nandun lang siya sa terrace, nakatulala. Hindi ko siya makitaan ng yung accountability man lang ba sa ginawa niya. Yung insecure niya man lang ako. Okay, ano ba ang what would it take for you? What would it take him for you to believe him? What are you requiring him? Kasi ganito yan. Okay. Let me walk, ito to the best of my knowledge lang. Ready, ma'am? Yes. Okay. When someone hurts the other person, in your case, your husband, cheated on you, na nag-usap kayo, whether magulo yung usapan ninyo, yung usapan na yon, it yielded na nagkaroon kayo ng arrangement doon eh. Whether
whether magulo, masama ang loob mo, pero may arrangement kayo doon. Wag mo sabihin sa akin wala kang arrangement doon. Whether later on na-realize mo na hindi dapat or dapat, pero nagkaroon kayo ng arrangement na nag-usap kayo. Tama ko mali? Meron kayong napagkasundo, huwag mo sasabihin sa akin wala. You must have... Ang pinramis niya, di na daw mauuli. Okay, that's ministerial yan sa kanya, di ba? Oh. Hmm. Ngayon, ano ang sagot mo doon? Sinabi niya kasi babalik daw siya para sa pag-aaral ng mga bata. Hindi, ikaw. Kahit ayaw ko, eh, sige na lang. No. What was your react? Ano yung, kasi compromise to eh. Hindi ko sinasabing tama o mali ka. Tinatanong kita, Oo. did you agree na itatry niyo ulit? Ha? Did you agree na magtatry kayo ulit? Wala akong sinabi sa kanyang ganun. So ano ang napagkasunduan ninyo, ma'am? Sabi kasi Ha? Sorry. gusto ko maramdaman na yung feeling siya na hindi yung pag nagtatanong ako sa kanya ngayon siya pa yung That's exactly my point. See, you agreed into something. Nag-agree ka, di ba, that you're gonna give him the chance basta willing siyang ipunin ulit yung tiwalang winaldas niya. That's an agreement. Yes. Oo, yun ang tinatanong ko. Kasi imposibleng wala kayo noon. The fact that you're telling me na nag-update siya sa'yo ngayon, may agreement kayo. Now, very common ito, no? Pag nandiyan yung iyakan, nag-promise, di ba? Yung mga nanay, yung mga asawang mababait, kayo, yung mga niloko, di ba? Especially pag housewife, meron kayong mga linya na basta promise di ka na uulit. May mga ganyan kayo eh. Which sometimes nadadala kayo ng emosyon. Tapos pag nakaalis na yung tao, pag di nyo nakasama, pag di nyo nakatabi, napapraning kayo ulit baka ginagawa niya. Tama? Oo. Yan. Mahirap talaga yan. I completely understand where you're coming from. I get you. Naintindihan ka sa part na yan. No? So, ganito yan. I want to ask you a very specific question. And I want you to be very honest with me. Ready? Hello? Ready po. Okay. Meron pa bang pwedeng gawin yung mister mo para bumalik ka sa dati o wala na? So ngayon, to be honest, hindi ko alam. Sira-sira talaga yung ko. No. Hindi ko hinahanap ko sa kanya. Sana huwag niya ako hayaan mag-isa sa pinagdadaanan ko, pati sa mga bata. Okay. Ulitin ko po yung tanong ko. Ano? Well, ganito. Ichang, we're going to figure this out tonight. Hindi tayo matatapos hanggat natin na-figure out to. Okay? Okay ba sa'yo yan, ma'am? Okay. May tubig ka ba dyan, ma'am? Meron po. Sige. Gusto mong mag-half bath? Ganun ba? Gusto mong mag-half bath ka kaya muna? Hindi, ganito. Alright. Okay, ganito ha. Baka masinghot mo kami, ha? Okay. I want you to think hard before ka sumagot. Huwag mo akong bibigyan ng emotional answer. I want you to think before mo ako sagutin. Ready? Yes. Meron pa ba siyang pwedeng gawin para at least may chance bumalik ka sa dati?
Hindi ko sinasabing patawarin mo siya. Tinatanong lang po kita ngayon. Kasi ikaw nakakaalam niyan. Let me rephrase my question. Ano po ang requirement mo para mag-umpisa mo siyang mapatawad ulit? Siguro makasama ko siya na feeling di siya talaga Okay, game. umayaw kahit sa sarili niya muna. Okay, ma'am. Sige. Maganda po yun. Hindi ko po naintindihan yun. Oo. Hindi. Sorry. Okay lang. I know that you're in so much pain. Sorry, ma'am, ha. Oo. Hindi kasi kita katabi. Kung katabi kita, i-translate ko yan. Okay, ma'am. May sinagot ka pero hindi ko naintindihan. Apo. Gusto ko kasi para maging maayos kami. Diba? Makita ko naman inaayos niya muna yung sarili niya. Yung mga siguro nga magkaiba kami ng pananaw pagdating sa ano. Sabi ko nga bakit niyo... Ma'am. Oh, wait. Yan ang problema ng isang usapan Okay? You just wandered away from my question. Lalala tayo niyan. Alam mo marami mag-asawa, ganyan ang umpisa ng away. Kasi ang layo mo na. Tinatanong lang kita ngayon. Hindi ko sinabi mag-monologue ka. Tinatanong lang kita. Ano po ang requirement mo para mag-umpisa kang may chance na magpatawad? Yun lang po. Hindi ko sinabi mag-define ka ng kung ano-ano. Ayusin niya yung sarili niya. Ano po? Ayusin niya yung sarili niya. Ayusin niya yung sarili niya. Ano pong kahulugan ng ayusin niya yung sarili niya? Magta-tuck-in ba siya araw-araw? Ano pong kahulugan? Hindi, totoo. Gusto ko malaman. Ano pong kahulugan ng ayusin niya yung sarili niya? Ayusin niya yung pananaw niya sa buhay. Ano nga po yun? Lalo na sa pagpapamilya. Ano nga po yun, ma'am? Paano? Kasi ganito yan. Huwag niya unahin yung barkada. Ma'am, you are saying things in a very general sense. Halimbawa, ako po yung mister mo. Tapos ako yung humihingi ng tawad sa'yo. Tapos sinabi ko sa'yo na patawarin mo na ako, Itchang. Ano ba ang pwede kong gawin para patawad mo ako? Sabi mo sa akin, ayusin mo yung pananaw mo sa buhay. Paano? Paano yun? Paano ko mag-gym ba ako? Anong gagawin ko? You have to understand that men are task-oriented. You have to be very specific. Ano yung kahulugan ng ayusin niya yung pananaw niya sa buhay? O di ba kahit ikaw hindi mo alam? Yung unahin niya kami. Paano po umuwi na lang siya sa Pilipinas? I-priority niya kami. Paano nga po umuwi na lang siya sa Pilipinas? Sana. Gusto mo na siyang umuwi sa Pilipinas? Kasi yun naman ang ano ko sa kanya Pero pinilit niya pa rin bumalik doon. So sabi mo sa kanya, the only thing that can heal me or at least makapag-umpisa tayo is wag ka na mag-abroad. Yun ba yun? Yes. Okay. Sinabi mo sa kanya yan? Sinabi ko yan sa kanya. Okay. Pero Now, ang dahilan niya yung pag-aaral ng mga bata. Okay. Then, let's be honest. He is not wrong. Hindi rin siya mali. Kasi the two of you are victims of our economy. Yes. Okay. Now, kasi yung part na yun, ma'am, ganito yan ha. Mamaya pag-uusapan natin yung kasalanan ng gunggong mo, mister, no? Pero, totoo naman Baka kala mo kinakampihan ko yung lukarit na yan. Hindi ko kinakampihan yung hayop na yan. Now, ganito yan, no? Sa inyong dalawa, may kanya-kanya kayong task Ang task mo is to maintain the household. Tama? Yes. Ang kanyang task is to provide the bread for the family. Tama, mali? Tama. Kung susundin ka niya, how do you want him or how do you intend him to do yung kanyang task? Ano alternative mo? Ang usapan namin, mag-business na lang kami. Tapos habang may business, Ano pong business, ma'am? nag-iisip pa kami kung There you go. magtitindahan ulit kami. Tapos So sa madaling trabaho niya. sa madaling sabi, you don't have specific plans. Sa ngayon, Yan. ayun lang ang naiisip namin na pag nag-for good siya. So yun ang problema. No, hindi ko sinasabi po na
I'm not telling you that what you're asking is unreasonable. Of course, it's reasonable. Pero kasi baka mamaya it is something that he cannot provide right now. Yung part na yon. So what do? We go to the next best thing. Kung hindi niya kaya ibigay ito this time around, siguro isang batch pa ng contract hanggang makatapos yung anak mo. Ano ang kasunod na pwede niyang gawin kung hindi yon? Kasi sa puntong yon, naiintindihan ko po siya. I get Parang him. yun nga lang yung option namin ngayon. Kaya hinayaan ko na lang din siya. Okay. Sa madaling sabi, well, there is no solving this problem. Kasi as we speak tonight, nakaalis na po siya. Hindi na option nyo magtindahan kayo ngayon. Dahil nakaalis na siya eh. So wala ka na pong ibang kondisyon. Wala. That's it. Ha? Oo. Okay. Anong dahilan ng pagtawag mo sa akin? Nahihirapan kasi talaga ako. Look, no, we have on our hands the very few things that we can be in control of. Yung pong nandito siya sa Pilipinas, as we speak tonight, hindi natin kontrolado yon. Kasi nasa abroad na siya. Ano po yung, ano pong dahilan po ano po pwede ko itulong po sa iyo? Kasi every time sa ngayon, pag nakakabasa ako ng mga ano niya, nakakapraning talaga. Ano po yung nababasa mo, ma'am? Yung sasabihan siya ng friend niya pag nag-send siya ng picture ng anak, sasabihan siya nung kumpare na dun sa oma na, o yayain mo na sir, isa dyan sa mga kwarto mo. Parang feeling ko lang pakasin ako sa isang taon, hindi ko talaga kilala. Okay, yes po. Hindi ko naintindihan yan. Ano po sabi niyo? Ano po sabi niyo, ma'am? Pag nakakabasa ako ng ganon, feeling ko nagpakasal ako sa taong hindi ko talaga kilala kasi hindi naman ganon yung pagkakakilala ko sa kanya. Bad trip talaga yan pag nabasa mo yan. Did you confront him? Tinanong ko siya, ang excuse niya, joke lang daw yun. Sabi ko, hindi ka bibiruin ng ganon. Hindi yung basta biro lang kasi he knows that you are capable na gawin yun. Well, you are right. You can also be wrong. Narinig mo ako, Tapos ma'am? ang sagot niya, nagbago na nga daw siya. Sabi niya, Diyos ko Lord, nagbago na ako, wag naman. Hindi, tinatanong kita ngayon. Kasi ma'am, ganito ano. Di ko kinakapin yung mister mo ha. Okay. But that's a text sent to him by someone. That's beyond his control. Ang pwede niyang pag-awayan yung kontrolado po niya. Kasi tama ka naman. He's capable of doing it. Tama? Oo. You could be right. Tama? Tama. But you can also be wrong. Yun po. Doon ako nahihirapan sa mga ganun. Well, ganito ano. Tapos, Yes po. Go ahead, ma'am. I'm sorry. tapos yung recent na, ito lang, pinagawayan na naman namin. Nakita ko, binu niya pa yung anak nung girl. Sabi ko, bakit? Bakit nag-review ka pa ng mga ganyan? Vinew niya Hindi pa? ka rin interesado ka? Paano niya vinew, ma'am? Tingin niya yung timeline. Tapos sabi niya sa akin, magalit ka kung inad ko or chinat ko. Paano mo Sabi ko, nakita? bakit? Paano mo nakita to? Kasi naka-open sa akin yung ano niya, yung social media niya. Sabi ko, gusto mo na bang magpaka-tatay dun sa anak ng babae? Tapos sinasabihan ko ba siya na, sabi ko sa nangyari sa atin, sa relasyon natin, hindi lang naman tayo dalawa dito yung apektado. Mas apektado yung mga bata.
Ang inaano ko, hindi porket nagpo-provide ka. Mabuti ng ama yun. Tama Sabi ka ko, naman. matuto ka rin makipag-communicate sa mga anak mo. Hindi yung pagtatawag ka, maninermon ka. Oh, nasan si ano? Wait Hindi lang, na ma'am. nagtitik Wait sa lang, akin. mamaya. Ma'am, hindi tayo pwede magtalon-talon sa topic natin, ma'am. Sorry. Hindi pa natin nasasagot yung una eh. Sorry. Ang puso mo ay parang rabbit. Pata... Patalon-talon ka, ma'am. Sorry. Okay, ganito, ano. Ma'am, I'll be very honest with you, ha? Okay. I believe, ito lang yung hinala ko lang ito, ano. I believe that you want this to be fixed. You just don't know how. Tama? Opo. Okay. Well, I don't know how. Tinawagan mo kung paano ito maaayos. I do not know how as well. But I have several ideas that maybe can help. Are you interested to know? Okay. It's my belief na pag may dalawang taong dumaan sa pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, kahit sino pa yung naloko at nanloko, parehong mayroong kailangan gawin pag gusto maayos. In his case, di ba, sa part niya, he has to earn the trust that he squandered. Kailangan niyang ipunin yung tiwalang winaldas niya. Alright? Opo. Sa case mo naman, kahit gaano kahirap, if you want this, you have to give him the benefit of the doubt. You cannot question everything. Kasi hindi po pwede na yung taong pinapatawad mo o gustong patawarin, gusto magpakita ng pagbabago, and yet, everything na gagawin niya, you're going to cast doubts to it. Sa paningin ng taong gustong magbago, kung talagang gusto mo rin maayos kayo, it will be pointless. Hindi ibig sabihin po na yung kasalanan ginawa niya will go away. Of course not. It will not go away. That's not the point. The point is, kayong dalawa mag-a-adjust. Hindi lang po siya. Ikaw din. At sa usapan natin ngayon, I believe that you are unwilling. Because you find it unfair na bakit ako mag-a-adjust? Kailangan tanggapin mo kung galit ako. No, it doesn't work that way. Kung siya po yung kausap ko, I will tell him that. Pero ikaw yung kausap ko eh. I'll tell you otherwise. May kailangan kang i-adjust dito, ma'am. Kung gusto mo ito maayos. Kung ayaw mo ito maayos, madali naman yan eh. Hiwalay kayo. That's number 1. No? Number 2. Okay? Number 2. You have to be very specific of the things that you're going to ask him to do. And you have to communicate that very well. Takes a lot of communication, ma'am. No? You have to learn how to communicate exactly what you want. Kaya kanina, I was very specific, di ba? Ano ba ang gusto mong gawin niya? Gusto ko magbago po siya ng pananaw sa buhay. How? Gusto ko po unahin niya kami kasi yung mga barkada niya. Anong point mo? What exactly are you asking? You have to be very specific. Because men are task-oriented. And number 3. Ito nakakatawang part to. Gusto mo malaman yung pangatlo? Yes po. Tigilan mo kaka-stalk sa babae. Hindi nakakatulong sa inyong dalawa yan. Iniinis mo sarili mo sa part na yan eh. Di ba? Wala nang natutulong sa iyo yung pag-i-stalk sa babae. Alam mo ganito yan. Okay, let's imagine the best possible outcome. Handa ka? Okay. Kunyari, ang best possible outcome nito, Itchang ay
gaano man kahaba ang panahon, maaayos nyo to. Halimbawa, siguro if it takes a year or 6 months bago maging okay ang lahat, doon kayo papunta. You will have a lifetime. And he will have a lifetime to win you back. He will have a lifetime and you will have a lifetime para lambingin ka niya. For now, let's solve, 'di ba, the task at hand. 'Di ba? Ano yung task at hand? I'll tell you. I hope you're ready to listen. Ano yung task? Gusto mo sabihin ko sa'yo, ma'am? Yes po. The task at hand is that gaano man kasakit ito, you have to agree to work things out. You have to agree to that. Kung gusto mo ito maayos. The way I see it, you don't agree to it. Ang dating lang sa'yo, basta kahit kailan ka gusto magmarakulyo, kailangan mong tiisin. Ginawa mo to, tama ka. Kung siya yung kausap ko po, sasabihin ko sa kanya yan. But ikaw kausap ko so I'll tell you, di ba, the other side of it. You have to agree. If you cannot make yourself agree, di ba, that there will be days na mahirap gawin ang isang bagay kasi masakit sa'yo. If you cannot get, di ba, if you cannot come to a point na hindi ko talaga kaya, makipaghiwalay ka. But if you want this to be fixed, you have to agree that kailangan gusto mo to. No matter how unfair it may feel, there will be days na ganon. Am I making sense to you? Yes po. Ha? Opo. Mahirap to, ma'am, no? And this will only work only if you believe that this can be achieved. Kung hindi ka naniniwala ma-achieve to, well, ngayon pa lang, call it quits. Umiwalay ka na. Kailan mo huling in-stalk yung babae? Last week po. Okay. Okay naman. Ha? Okay naman. Okay, so wala naman ako magkatawa. Diba? Diba? Eh di ininis mo lang sarili mo. Diba? Pagkatapos mong gawin yon, nag-away lang kayo ulit. O kaya umuyak ka lang ulit. Look, alam mo, in a lot of sense, what I'm telling you tonight may sound very unfair. Totoo naman. Di ba? Totoo. You can fault me for saying the things I said tonight kasi, Papa Jackson, bakit parang unfair? It is. Hindi naman ganun yung dating. Yeah. No, it is. It is unfair. Talaga. I know, but it's, alam mo gandan, to forgive the person that broke your heart, it's unfair in nature. Ano consolation nun? Kahit unfair yan. Ano consolation? Ang consolation nun is that a big part of you must believe that there's a reward after the pain. Ano yung reward na yun? You're growing old with the person that you love. Di ba, getting your man back? Di ba? Your family being intact and together. I don't know. Anong currency mo? Anong reward mo? There has to be a consolation. That is only if you want this to be fixed. Kung hindi, then wala. Walay na lang, no? Ayaw mo naman.
Tutulungan mo siya, ma'am eh. Yan ang katotohanan. Tutulungan mo siya. Ayoko naman na maghiwalay kami ng gano'n. O di, there you go. Nanggaling na rin ako sa ganun eh. Mm. There you go. Paano nanggaling ka na po sa ganun? Galing din ako sa broken family. Sa magulang mo. Oo, kaya nung nag-asawa ko talaga inano ko na Well, ma'am, sorry naintindihan kita sa part niyan. Pero hindi dapat yan ang dahilan kung bakit gusto mo ito masave. Gusto mo ito masave because you love the guy and that you believe that there's something more. That maybe it's not only the bad thing he's done to you na binibilang mo, maybe bibilangin mo rin yung mga bagay na nagawa niya. Sometimes that's what we forget eh. We forget that, di ba, na kahit may kademonyo yung ugali ng mister mo, di ba, he wasn't all that bad. May nagawa siyang mali. At hindi naman para lisensya na pag gumawa ka ng tama, pwede ka na magkamali. Pero pwede mong pagugutan para gumaan-gaan ang pakiramdam mo. I'm telling you now, it is not easy to forgive him. There's an easy way. There's an easy way out. Makipaghiwalay ka. Ano iniisip mo ngayon? iisip ko maayos kami. Gusto mo ba? Ha? Gusto mo? Gusto ko, feeling ako. Yeah. Gusto ba niya? Hindi ko alam. No. Huwag kang unfair. Alam mo ang sagot dyan. yan ang problema sa'yo, di ba? Oh. Alam mo ang sagot dyan, sinabi mo kanina sa akin. Ulitin natin yung tanong, gusto mo ba maayos? Okay. Yes. Gusto ba niya? Oo. Oh. Ibig sabihin, kailangan nyo lang mag-communicate kung paano. Mahirap yan. Mag-aaway kayo along the way. Pero at least ang pinag-aaway nyo ay kung paano aayusin. Kasi gusto nyo parehas eh. Kung marinig to na mister mo, what do you wanna tell him? Come on. What do you wanna tell him? Wala naman na akong magagawa. Nangyari na yung mga bagay na nangyari. Sa kanya mo sabihin, ma'am. Takpan na tayo. Parehas. Lalo na yung mga bata. Sana mahanap mo dyan sa puso mo yung dati. At maging maayos yung pamilya natin. Willing pa rin naman ako alagaan kapag tanda mo. Nakikita ko ba rin sa sisig ko na kumataga na kasama ka.
kabila ng lahat ng nasasakit na inagdaan na natin. Yung pagmamahal sa tiyan na pa rin naman. Kasi kung wala na yung pagmamahal, the moment na malaman ngayon, umalis na lang ako. Alam, pinagsasakripisyo ka. Ito tayo. Palagi ko naman sinasabi sa'yo naman, hindi mo lang ako wife, kaibigan mo rin ako. Nakita ko na dapat nag-o-open ko kasi nararamdaman mo. Please, hindi ka naman kita. Kaya nga, piningan ka pa yung sarili ko dito. Kasi ayoko mag-isip ko lang kung ano-ano. Kailangan ko siguro pagkadato. Ay. Anyways. Well, can I be very, very, very honest sa iyo? Ha? Yes. May tubig. Inom ka muna tubig, ma'am. Ayan. Kainom ka na? Okay na po. Ayan. Ako magiging honest lang ako, ha? Okay po. Okay lang? Okay lang po. Gusto ko sanang ulitin mo ng buo, ma'am. Kasi kasi wala kami naintindihan. Mga 20% lang po yung na-gets namin talaga. Oh. Sorry. Yan talaga eh. Basta alam ko lang masakit, gano'n. No? Gets naman namin pero hindi ko alam kung tama yung naintindihan ko. Mamaya siguro ulitin ko na lang, no? Masakit pero willing ka. At willing ka pa rin umasa at tumanda kayo magkasama. Yes. Kasi aalagaan mo siya pag... Alagaan ko pa rin siya. Yun, tama naman pala yung narinig namin. No? Wala ka... Teka lang, ako lang ba ang hindi honest na... Wala talaga. Oo, hirap na hirap. Actually, sabi ko, ano ba to? I-decipher ka ba to ngayon? Pero alam ko na in pain ka. Naintindihan ko naman. I get that. Of course, sino bang hindi masaktan, di ba? Anyway. 70-30 daw, sabi niya. Mga ganon. 70 ang hindi namin naintindihan. 30, medyo malabo pa pero gets naman namin. Pero, well, you know, you're sobbing and you're crying. That's more than enough for us to get a hunch of exactly what's going on. So, sa puntong ito, aasa kami that kung gusto niyo parehas maayos to, you'll find a way para maayos to. You agree? Ha? Opo. Diba? So, ayusin ninyo. There will be a lot of many fights along the way. Para wag niyong kalilimutan kung saan kayo nanggagaling. Na ang gusto niyo maayos. Regardless of what the fight or the mood of the day will be,
Diba? You go down, you always go back to your bottom line, and that is you agreed to fix this. Diba? One day, pag medyo magaling na yung sugat sa puso mo, you will have a lifetime para ma-enjoy yung sorry niya. Am I making sense? Yes. Okay. Now, okay. Yung mga task ko kanina, tigilan mo yung kaka-stalk, ganyan, ha? Okay. Tapos meron akong naalala lang na gustong ibilin sa'yo. Ito gawain to ng mga naluloko, ha? At karamihan ng gumagawa nito babae, ha? Yes. Oh, hindi ko sinabing babae lang, ha? Sinabi ko karamihan. Ha? Yung wala kayong ibang ginawa kundi mag-post ng parinig online. Ginagawa mo ba to, ma'am? Guilty. O, iba, hindi nakakatulong yan. Diba, ipinapahiya mo lang yung pamilyang meron kayo. Kasi kung kayo mga naloko, kung gagawin niyo yan, makipaghiwalay kayo, tuluyan yung hiwalay. Magigets namin, naghiwalay, di ba? Pero kung gaganyan ka, papahiya mo yung, hindi lang siya napapahiya, pamilya mo, even yung mga anak mo. If you're saying that you care for your daughters, then you have to factor them in. Kailangan ipa-factor in mo sila. But if you have an intention na to fix things, then don't be vindictive publicly. Mag-away kayo privately. Tigilan niyo yung kakapos. Tanga gumagawa niyan. Mga mangmang, mga walang ganang utak gumagawa niyan. Ay, nako. Ako naniniwala ako, Ichang, that the road ahead is bumpy. It will be difficult. It will be long. But I think malalampasan nyo to. Kasi gusto nyo eh. Okay? Narinig mo sinabi ko, ma'am, huwag magpo-post, ha? Yes po. Hindi nakakatulong yan. Okay, ma'am? Okay. I wish that your next year, 2026, will be a better year for the two of you. And I hope you go back to being the lovers that you were, di ba? That you were before. Thank you. Okay? Opo. Thank you. Salamat po sa pagtawag, ma'am. Thank you so much. Bye-bye po. Bye-bye.